Hello mga kasarye! Ako po ay magluluto ngayon ng ginataang ano ba? Di man siya bilo-bilo. So, halo-halo na lang. Ayan. So, bale, ginagawa ko na po nga rito ay nag-slice ng banana. So, slice muna tayo ng saging, mga kasarye. Balat-balatan muna natin. Then, slice. Ayan. Para ihalo sa ating ginataan. So, habang ako nga po pala ay nagbabalat dyan at nag-slice, ay nagpapakulo na rin po ako ng water para doon sa anong tawag doon? Kalimutan ko na naman yung tawag doon. Yung binili ni Amo sa Cebu na para siyang sago na iba-ibang shape lang yung hugis niya. Iba-ibang shape tapos hugis. Parang parehas lang yun na. Ayun na nga. So, ayan. Slice na lang ng banana habang nagpapakulo nun para sa pagpapalambot nung parang yun yung pinaka pang spare ko dun sa bilo-bilo. So, ayan na nga po. At kumukulo-kulo na yan. Kaya, ilalagay ko na po yung parang sago siya, guys. Ayan. Ayan yung bali yung pampalapot sa ating sabaw. So, haluin lang po. Lagi ko siyang hinahalo para hindi dumikit sa ilalim. Tapos, pagka medyo na bawasan na yung water, dadagdagan ko siya ulit hanggang sa maluto. Dahil matagal po yan siyang maluto para po siyang sago. So, ayan nga po is parehas lang din ng pinanggalingan ng pinaggagawa sa sago yan, mga kasarye. So, wait a minute. Ano nga bang tawag doon? Sabihin ko mamaya. So, eto na nga po mga kasarye. Nagbabalat na naman po ako. Pero hindi na saging kundi kamote na po ang aking binabalatan sa ngayon. So, ayan. Fast forward lang po natin para mas hindi tayo mag-consume ng mas mahabang oras sa ating video. Ganun. So, ito na nga po mga kasarye. Ako po ay nagbabalat na rin ng ube. Ayan. Siguro naman po ay ang kulay niya ay ube. Kaya ang tawag din sa kanya ay ube. Ay ambot wala akong masabi. So, ayan mga kasarye. Balat-balat na natin ang ating mga ingredients at slice. Hinugasan ko na nga po yung kamote at ube para pag ka-slice ay okay na po sila. So, ayan. Slice na po natin sila. Hello guys. So, ito naman po. Slice naman tayo ng ube. Hinugasan ko na po yung mga yan, mga kasarye, bago ko po sila in-slice after ko sila binalatan. So, ayan, balik naman po ako dito sa ating pinapalambot dahil ito po ay matagal kulo. Ayan, medyo malapot na po siya at konti na lang yung tubig. So, haluin lang po natin ng haluin para hindi dumikit sa ilalim. So, ayan. Dadagdagan po natin yan ng water dahil medyo hilaw pa po siya. Hindi pa po kristal yung kulay ng ating
kasarye, ang tawag dito ni Amo doon sa kanila sa Cebu ay landang. So, ito nga po pala yung palm starch. Ito yung ginagawang sagu. So, sa mga taga, ano ba? Antique ba? Iloilo, mga Bisaya, ang tawag naman sa kanila ay ukaw. So, ayun lang yung idea ko mga kasarye sa aking hinahalo na ito na para siyang sagu. Kasi first time ko po siyang lutuin at first time ko rin makakita nito. Kaya ignorante ako sa landang or ukaw or palm starch. So, ayan na. Naluto na yan siya. Nag-crystal clear na yung kulay niya. Kaya nilagay ko na yung ating mga ube, kamuti at saging. So, ayan lang po yung aking halo dyan sa ating ginataan. Mga kasarye. So, ito na. Punong-puno yung ating kaserola. Ayan siya. Nilagay na yung kakang gata. Ay, hindi pala yun yung kakang gata. Yung isang gata po yung unang higa po pala yun mga kasarye. Ano ba ang gulo mo? Hindi nga po kakang gata yan. Yan yung pangalawang gata. So, ayan. Nilagyan ko siya ng pinch of salt para lang malabanan yung kakaumay na lasa ng ginataan para mas masarap siya. May ganun. Hindi ganun talaga pag nagluluto ng mga minatamis is nilagyan ng kahit kaunting asin. So, ayan, nilagyan ko na rin ng sugar para sa ating pampalasa. And then, aantayin na po natin yan maluto. Ating ginataan. Naku po. So, mapupuno na yung ating kaserola. Ayan, nilagayan ko na po yan ng kakanggata. Ayan na po. Totoo na po yan. Kakanggata na po yung nilagay ko dyan. So, inuunti-unti ko lang po ang paglagay ng kakanggata mga kasarye.